Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Modernisasyon at pagpapalawak ng mga pantalan sa isla ng Camiguin, inaasahang magpapaunlad sa turismo sa lalawigan ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mga pasahero ng LRT2 pwede nang magbayad gamit ang bank card at digital wallet sa pamamagitan ng bagong automated fare collection system. Funeral benefits para sa mga miyembro at pensioner ng Government Service Insurance System or GSIS itinaas na sa 50,000 pesos. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Umaasa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na uunlad ang turismo sa lalawigan ng Camiguin kapag napaganda ang mga pantalan at iba pang infrastrukturang pangtransportasyon ng isla. Sinabi niya ito kasunod ng inaugurasyon ng Binoni Port-like Craft Landing Station sa bayan ng Mahinog ngayong Lunes. Sa isang talumpati, pinuri ni Marcos ang patuloy na paghatak ng Camiguin sa mga turista. Sinabi ng Pangulo na patuloy na pinapaunlad ng gobyerno ang mga pantalan sa Camiguin upang masabayan ang paglago ng turismo at ang daloy ng mga pasahero at kargamento sa lalawigan. Bukod sa mapapaganda at mapapabilis ang operasyon ay mapipigilan din ang mga fixer ng ticket at mapoprotektahan ang mga mangingisdang dumadaong sa lugar. Kasabay nito, iniutos ni Marcos sa Department of Transportation na palawakin at gawing moderno ang mga transport hub, airport at seaport sa buong bansa. Ang bagong Port Operations Building and Light Craft Landing Station ang magpapalawak sa operasyon ng Benoni Port bilang pangunahing koneksyon ng Camiguin sa mga bayan ng Hagna sa Bohol at Balingoan, Misamis Oriental. Tinatayang tataas sa halos 950,000 ang pasaherong dadaan sa Benoni Port pagdating ng taong 2030 habang aabot sa mahigit 155,000 ang mga dumadaang sasakyan. Inaayos na rin ng Administrasyong Marcos ang mga pantalan sa Balbagon at Ginsiliban para mapalakas ang connectivity sa isla. Magandang balita para sa mga pasahero ng LRT2. Makakasakay na sa LRT2 gamit ang bank card at mobile payment bilang pambayad sa ticket. Inilunsad ngayong Lunes ang LRT2 National Standards Automated Fare Collection System Proof of Concept Project sa Legarda Station sa Maynila. Ito ang kauna-unahang Automated Fare Collection System o AFCS na gagamitin sa mga tren sa bansa. Ayon kay Transportation Undersecretary for Railways Timothy John Batan, binuo ang bagong sistema ayon sa direktiba ni Pangulong Marcos na padaliin ang pagbiyahe para sa mga pasahero ng LRT2. Ayon naman kay Finance Secretary Frederick Go, maaaring gumamit ng Social Security System Bank Card bilang pambayad. Sa mga pasaherong may credit card mula sa Rizal Commercial Banking Corporation or RCBC, may piso cashback promo din sa ticket hanggang July 31. Inaasahang magiging mas mura ang pamasahe sa tren, lalo't makakapamili ng AFCS provider ang mga rail operator ng LRT 1 at 2, Metro Rail Transit 3 at 7, North-South Commuter Railway, Metro Manila Subway. Para naman kay Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda, nagmula ang ideya sa state visit ni Pangulong Marcos sa India noong nakaraang taon kung saan napansin ang pakinabang ng digital payment system ng bansa. Sinabi niyang mapapantayan ng Pilipinas ang international standards sa transportasyon sa tulong ng sistemang digital tulad ng AFCS. Itinaas ng Government Service Insurance System or GSIS ang kanilang funeral benefit mula 30,000 pesos hanggang 50,000 pesos.
Ayon sa pahayag ng GSIS nitong Lunes, ang mas mataas na one-time assistance ay sumasaklaw sa mga claim na may kinalaman sa mga pagkamatay na naganap simula July 13, 2026 upang bigyan ng karagdagan suporta ang mga pamilya ng namatayan at agarang gastusin. Tinatayang 21,000 hanggang 25,000 na pamilya ang makikinabang sa funeral benefit bawat taon. Naglaan naman ang GSIS ng hanggang 1.25 billion pesos taon-taon para mapanatili ang mas mataas na bayad. Saklaw ng benepisyo ang mga kwalipikadong active members, separated members na may karapatan sa separation or retirement benefits, old age pensioners at ilang retirado sa ilalim ng RA number 1616 at 8291. Maaari rin itong ibigay sa mga nagretiro bago ipinatupad ang RA 8291 kung nakapaglingkod ng hindi bababa sa 20 years. Samantala, ang 50,000 pesos ay ibibigay sa isang kwalipikadong claimant na prioridad ang lehitimong asawa, kasunod ang lehitimong anak na nagbayad ng libing. Kung wala naman ang asawa o anak, maaaring mag-claim ang iba kung mapapatunayan na sila ang nagbayad sa libing. Dapat isumite ng mga claimant ang death certificate ng miyembro, valid government ID at mga kailangang supporting documents. Ang mga hindi asawang claimant naman ay dapat magpakita ng patunay na sila ang nagbayad ng gastusin. At sa balitang pangkalakalan, nagtapos ang 31 benepisyaryo ng Agrarian Reform sa Zamboanga, Sibugay sa Farm Business School or FBS ng Department of Agrarian Reform or DAR. Natanggap ng mga graduate na miyembro ng Tungawan Coconut and Oil Palm Planters Marketing Cooperative ang kanilang mga sertipiko sa programa na ginanap noong July 7 sa Sports Complex sa Masaw, Tungawan, Zamboanga, Sibugay. Sa pamamagitan ng 17 training sessions ng programa ay natuto ang mga benepisyaryo ng farm business planning, financial management, marketing at enterprise development. Ang FBS ay isa sa mga pangunahing programa ng DAR na naglalayong tulungan ang mga benepisyaryo na maging mahusay sa farmer entrepreneur. Sinusuportahan din ng aktibidad ang direktiba ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III na bigyan ng sapat na suporta ang mga benepisyaryo para mapataas ang produktibidad ng sakahan at mapabuti ang kanilang kabuhayan. Samantala, pinangunahan ng pamahalaang panlalawigan ng Negros Occidental at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR ang pagpupulong para isalba ang blue swimming crab industry sa Pilipinas. Matapos isara ng Estados Unidos ang importasyon ng crab meat sa Pilipinas, iginiit ni BFAR Negros Island Region Director Renoy Pareño na kailangan ng mas mahigpit na fisheries governance para maipakitang world-class at compliant ang industriya ng bansa. Aniya, katuwang ng BFAR ang mga local chief executive bilang frontline enforcers sa pagpapalakas ng Fisheries and Aquatic Resources Management Councils or FARM-CS, pagpapatupad ng coastal law at pagprotekta sa karagatan. Binanggit ni Governor Eugenio Jose Lacson na layo nila na hindi lang malampasan ang trade challenge, kundi magtayo ng resilient at globally competitive na industriya na masisiguro ang kabuhayan sa mga susunod na henerasyon. Ayon sa datos, nakapagtala ang Negros Occidental ng mahigit 1,000 metrikong tonelada ng blue swimming crabs na nagkakahalaga ng mahigit 900 million pesos, may mahigit 1,800 na rehistradong mangingisda at 15 crab picking station na may 30 manggagawa. Nagkaisa ang BFAR,
pamahalaang panlalawigan, LGUs at industry stakeholders na palakasin ang pakikipagtulungan at ipatupad ang science-based na pamamahala para mapanatili ang market access at sustainability. Inihayag din na handang tumulong ang Philippine Exporters Confederation Negros para protektahan ang trabaho at export opportunities ng mga mangingisda at komunidad. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.